Kabanata 211. Mabilis na natapos ang malaking labanan ng Ang. Dumating ang mga tao sa Academy. Maging si Aiden Lee ay hindi napigil ang tumahol sa Academy. Hindi alintana kung sila man ang Royal o ang Grandmasters, lahat sila ay sumuko sa Academy. Gayunpaman, ang tunay na nakaapekto sa Royal ay si Zephyr mismo. Sinira ng kanyang lightning spear ang bakuran ng palasyo. Hindi lang iyon, ang kanyang presensya ay naglantad sa nakakahiyang pagpapakita ng Aidens at napilayan ang isa sa kanilang mga Grandmasters sa labanang ito. Ang mga Ahi ay dumanas ng matinding pinsala. Nakikita lamang ng mga Royal si Zephyr sa pamamagitan ng galit at nagngangalit na mga ngipin. Gayunpaman, sa parehong oras, pareho silang natatakot sa mga kapangyarihang taglay niya, tunay na alibughang si Zephyr Khan. Gayunpaman, walang pakialam si Zephyr sa naisip ng Royals. Bumalik na siya sa Starlight kasama si Bruce, na sa wakas ay nakaabot na sa destinasyon. Matapos gamitin ang kanyang lightning spear, si Zephyr ay pumasok sa isang estado ng antok na pagkalito. Malaki ang kinuha nito sa kanyang lakas, at maging sa kanyang espiritu. Ito ay lalo na dahil ipinatawag ito ni Zephyr sa ilalim ng matinding pagpilit at pinsala. Ang epekto ng pagod nito ay walang alinlangan na dumobol mula doon. Gayunpaman, alam ni Zephyr na makakabangon siya mula rito, pagkaraan ng ilang oras. Sa Intercity Tournament, nanalo si Zephyr Khan mula sa Starlight. Ang balitang ito ay kumalat na parang apoy sa buong dinastiya. Ang salita ng kanyang pagkapanalo ay malalampasan ng kanyang mga gawa sa palasyo. Halos alam ng lahat kung sino si Zephyr Khan, kung hindi dahil sa kanyang pangalan, malalaman nila ang mga bagay na ginawa niya. Nagsimula na rin siyang bigyang pansin ng ibang mga akademya. Bagamat lubhang nagdusa ang Kanad sa naunang pag-atake, hindi sila sumuko. Sa katunayan, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ni Zephyr, ang Khan ay mabilis na lumaki sa pangalan at kapangyarihan. Maraming mga lumang kapangyarihan ang nagsimulang gumawa muli ng mabuti sa Khan, nagpaplano ng mga kasal at pakikipagsapalaran sa negosyo. Sa loob lamang ng maikling buwan, ang Khan ay bumalik sa dati nitong kaluwalhatian at higit pa. Itong mga walang utang na loob na B***starred. Napabuntong hininga, puno ng disgusto ang mukha. Binibigkas niya ang mga ito sa lalong madaling panahon na pinaalis niya ang kinatawan ng isa pang angkan. Bumalik siya sa dati niyang lakas sa loob ng isang buwan sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming pills. Panginoon ko, ganyan ang ugali ng mga angkan na ito. Kapag napagtanto nila ang aming potensyal para sa mahusay na paglago, mabilis nilang pakan-abangan ito. Gayunpaman, sakaling magkaroon muli ng problema ang Khan, walang alinlangan na iiwan nila tayo sa alikabok. Sagot ni Matkan na may pagod ng ngiti. Talaga. Dapat tayong lahat ay magpasalamat sa ating anak na si Zephyr. Sino ang nakakaalam na siya ang magiging numero 1 prodigy sa buong Ahi Dynasty, at isang kamangha-manghang Academy Apprentice? Hindi ka panipaniwala. Napabuntong hininga si Spout, nakangiti at tumango ang The Boundless Academy ay isa sa 5 Great Academies. Para kay Zephyr na maging isang initiate ay walang alinlangan na maghahanda ng kanyang landas patungo sa isang magandang kinabukasan. Siyempre, alam ito ng iba pang mga angkan, kaya't mabilis silang pumunta para makipagbutihan sa Khan, na umaasa sa ilang mga benepisyo. Sa kasamaang palad, ang aming mga tagapag-alaga ay nakakuha ng napakaraming mabibigat na tama. Nakatago pa rin sila sa isang lugar, nagpapagaling. Kung hindi dahil sa tulong ng Skyfall, duda ako na nakalabas sila ng buhay sa labanan. Napabuntong hininga si Mott, ang kanyang mukha ay pagod na ngayon. Ang tagumpay ng Khan ay utang ang lahat kay Zephyr, ang kanilang alibughang batang lalaki. Napakarami niyang ibinigay sa kanila. So much. Binigyan din niya sila ng Skyfall. Kamusta ang anak ko? Umangat ang ulo ni Spout, buong katapatan niyang tanong. The same as usual, incapacitated. Minsan gising siya, pero kahit ganun parang wala siya. Sumagot si Mott, na lalong napapagod sa ilang minuto. Sana matauhan siya agad. Tumango si Spout habang nagsasalita, nagpakita rin siya ng mga palatandaan ng pagod dahil hindi siya sigurado kung ano ang gagawin.
Hindi naman maganda ang kalagayan ni Zephyr, halos nakapikit ang mga mata niya na parang kalahating tulog. Namuo si Ron sa kanyang mga palad kaya naman kakaiba ang itsura niya. Kahit na si Zephyr ay mukhang isang taong hirap na hirap sa labas, talagang maayos naman siya sa loob. Sa loob, isang alon ng kuryente ang pumaligid sa katawan ng bata, na nagsisikap na gumaling sa kanyang mga sirang bahagi. Kung minsan, ang isang hindi nakokontrol na spark ay lilipad. Okay naman si Zephyr. Nakuha ni Zephyr ang pinakamasamang bugbog sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay tumaas din ng sari-sari. Tahimik at dahan-dahan niyang dinagdagan ang kanyang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang kaharian ng espiritu habang inaayos ang kanyang katawan. Ang mystical spear ay lumutang sa loob, at lahat ng ito ay natatakpan ng mahiwagang mga ilaw ng kuryente at Ron. Sa wakas ay nakagawa na si Zephyr ng bagong sandata ang lightning spear. Sa pamamagitan ng pag-unlad na ito, ang kahusayan ni Zephyr sa kuryente ay naging mas matatag. Bagaman hindi siya masyadong malakas, ang kanyang mga pag-atake sa kuryente ay walang alinlangan na mas malakas kaysa dati. Hanggat patuloy niyang pinapabuti ang kanyang sarili, walang mga limitasyon sa kanyang paggasta sa kapangyarihan. Kabanata 212. Ang aking bagong natagpuang lightning spear ay malinaw na gawa ng aking might at ng aking runes unification. Pagtatapos ni Zephyr, sigurado siya sa hypothesis na ito. Ang banal na sandata na ito ay hindi pa nagpakita sa kanya noon, sa pamamagitan lamang ng pinagsamang pagsisikap ng kanyang might at ng Ron ay lumitaw ito sa kanyang kaharian ng espiritu. Bukod dito, ito ang tanging paliwanag para sa kamangha-manghang kapangyarihan. Sino ang nakakaalam na ang pagsasanay sa ilalim ng The Way of the Dragon ay magdadala sa akin ng ganoong regalo? Iniisip ko kung anong mga bagong buwan ang magagawa kong i-unlock kung patuloy kong pagbutihin ang aking kapangyarihan. Napaisip si Zephyr. Kung totoo yan, halos hindi ko na nabawasan ang potensyal ng daan. Nakakapanabik. Nagpatuloy si Zephyr. Hanggang ngayon, hindi pa rin pamilyar sa kanya ang potensyal ng daan ng dragon. Bagaman ang aking kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nagkukulang, ako ay mahihirapan kapag nakaharap ko ang hinaharap na Agils. Ang tanging dahilan kung bakit ako nanalo laban kay Sean Lee ay dahil sa aking bagong natagpuang lightning spear. Duda ako na magkakaroon ako ng parehong kalalabasan kung nahaharap ako sa isang Agil ng level 6, kahit na sa aking lightning spear. Nagpatuloy ang kanyang pag-iisip habang pinag-iisipan pa niya ang kanyang mga kakayahan. Habang nagmumuni-muni sa kanyang naunang labanan, alam ni Zephyr na siya ay bumuti ng malaki at napagtanto kung saan siya nagkulang. Una, pinag-isipan niya ang kanyang 7 slashes technique. Bagamat walang duda na ito ay isang malakas na kasanayan upang magkaroon, habang ang kanyang mga kapangyarihan ay bumuti, tiyak na kailangan niya ng mas malakas na alternatibo. Sa makatuwid, alam ni Zephyr na kakailanganin niyang matuto ng bago, mas malakas na pamamaraan sa lalong madaling panahon. At saka, mayroon na siyang electrical powers. Muli, walang duda sa walang limitasyong potensyal sa kanyang utos ng kidlat. Kahit na nakatulong ito sa pagpapalaki ng kanyang Lightfoot, ang katotohanan ay hindi magkatugma ang dalawang ito. Ang isa ay puno ng puwersa at kapangyarihan, habang ang isa naman ay umaasa sa palihim at panlilinlang. Ang aking sword skill at augments ay kailangang muling maitatag. Napaisip si Zephyr, bago nakita ang sarili na pumapasok sa panibagong estado ng comatose. Unti-unti, habang lumilipas ang panahon, tila nakalimutan na ng mga tao si Zephyr. Matagal nang hindi nagpakita ng sarili si Zephyr dahil mas pinili niyang mag-focus sa pagpapabuti ng sarili. Habang si Zephyr ay abalang nagsasanay sa kanyang sarili at lumago sa mga tuntunin ng kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Khan ay tumaas din ng husto. Kahit na si Zephyr ay gumawa ng isang kaaway ng Royals, ang kanyang mga kapangyarihan ay sapat na upang sila ay tumigil sa kanilang mga pag-atake sa hinaharap. Hindi sila madaling dumating pagkatapos ng Khan na alam ito ngayon. Bukod pa rito, kung gugustuhin ng mga royal, si Zephyr Khan ay maaaring gumawa para sa isang mahusay na kaalyado, isang bagong powerhouse sa kanilang arsenal. Sa isang silid na pinalamutian ng maganda,
na puno ng mabangong amoy ng insenso, nakaupo si Zephyr sa isang banig habang mabilis siyang nagsagawa ng mga mystical hand gestures. Kung pagmamasdan siya ng mabuti, makakahanap sila ng isang simboryo ng kuryente na tumatakip sa kanya, na may dalang aura na banal. Maya-maya, mas bumilis ang galaw ng kamay ni Zephyr. Biglang bumukas ang mga mata ni Zephyr, kumikinang ito at napuno ng lakas. Ang espasyo sa kanyang harapan ay tumigas mula sa kanyang tingin. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, bago dahan-daang binuksan. Bakas sa mukha niya ang kasiyahan. Sa wakas, bumalik na ako sa dati, sabi ni Zephyr. Ang kanyang enerhiya at espiritu ay bumalik sa kanilang orihinal na estado, hindi na siya isang walang isip na gulay. Gumugol siya ng maraming oras sa pagsasanay sa kanyang sarili, pagpapabuti ng kanyang katawan at espiritu. Ang kanyang mga kapangyarihan ay lubos na bumuti mula sa paggaling na ito. Ang Lightning Spear na ngayon ang pinakadakilang sandata niya, kung gagamitin niya ito, madali niyang mapatay ang sinumang kaaway na mas malakas kaysa sa kanya. Alam ni Zephyr kung kumilos siya ngayon, madali niyang mapapatay si Sean Lee. Hindi siya maghihirap gaya ng dati. Kalahating hakbang na lang ang layo ko sa agility level. Sigurado akong malalampasan ko ang hamon na ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Zephyr, tumataas ang kanyang espiritu. Ngayon ay mas alam na niya ang kanyang paligid. Kapag naabot na niya ang antas ng agility, alam ni Zephyr na tataas ang kanyang mga kapangyarihan ng higit pa sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Nag-aalinlangan siyang muli siyang matatakot sa sinumang agile. Habang nagmumuni-muni si Zephyr sa kanyang freshened state, narinig niyang bumukas ang kanyang pinto. Mula doon, dahan-daang lumitaw ang isang silhouette. Nang makapasok ang tao ay malungkot ang kanilang mukha, ngunit nang mapansin nilang gising at maayos na si Zephyr, agad silang naglabas ng isang kaaya-ayang pagtataka. Master, sa wakas gising ka na. Kabanata 213. Hey, itong bata, sabi ni Zephyr, saka siya tumawa. Nakahanap na si Leia ng taong mahal na mahal siya. Nakahinga siya ng maluwag. Itinuring niya si Leia bilang sarili niyang nakababatang kapatid. Natutuwa siyang may ibang nagpoprotekta sa kanya. May nangyari ba sa kan habang wala ako? Tanong ni Zephyr. Guro, makikita mo na ang aming angkan ay isa na ngayon sa mga dakila sa dinastiyang Ahi. Pagkatapos ng iyong makapangyarihang pagpapakita sa palasyo, at ang iyong layunin na mga resulta mula sa Intercity Tournament, maraming tao o grupo ng kapangyarihan ang nakipag-ugnayan sa amin. Ang ilan ay mula pa sa mas malalaking lungsod. Nasa sabik na sabi ni Luis. Iniulat niya ang kasalukuyang status ng kan sa minutong detalye. Ang kan ay lumago ng higit sa inaasahan ni Zephyr sa 2 buwang ito. Ang angkan na ito ay itinuturing na ngayon na isang dakilang angkan. Nang marinig ang katatagan ng kan, mas gamaan ang pakiramdam ni Zephyr. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi nagawang pangalagaan ni Zephyr ang kanyang angkan. Gayunpaman, ngayon, nangakong gagawin niya ang lahat para matiyak ang kinabukasan ng kan. Kumusta ang ating kan riders? Tanong ni Zephyr, iniisip ang kanyang personal na sinanay na mali siya. Bagamat nasaktan sila ng husto noon, mabilis nilang nabawi ang kanilang lakas sa tulong ng Skyfall. Lahat sila ay kasalukuyang nasa Zane Grounds, ulat ni Luis. Matapos ang pagkatalo ng mga Zanes, ang kanilang mga kayamanan ay ninakawan ng kan. Zane Grounds, ha? Napaisip si Zephyr, tumango. Tingnan natin ha? Tanong niya. Mabilis silang nakarating sa kuta ng Zane. Master, buhay ka ba? Bulalas ng isang kan rider. Siya ay ipinost sa mga tarangkahan, na nagbabantay. Nang makita niya si Zephyr, nagulat siya. Oo, nagulat ako. Nakangiting sagot ni Zephyr, what have you found from this place? Tanong niya. Hinanap namin ang kuta pataas at pababa, ngunit walang napansin. Bagaman, may natuklasan kami kamakailan, sagot ng kan rider. Oh, pwede ko bang tingnan? Sagot ni Zephyr. Curious na tumango siya bago pumasok. Master, ang iyong kapangyarihan ay muling lumago. Bulalas ng isang kan rider matapos masaksihan si Zephyr na pumasok sa eksena.
Sa katunayan, siya ay isang kababalaghan pagkatapos ng lahat. Hanggat siya ay narito, ang Khan ay hindi titigil sa paglaki. Isa pang tumunog. Naghiyawan ang lahat sa pagdating ni Zephyr. Guro. Guro. Sa pagpasok ni Zephyr sa kuta, naroon si Mason Khan at ang kanyang kumpanya upang agad siyang salubungin ng nakabuka ang mga braso. Tumayo silang lahat at bumati sa kanya ng malakas at buong pagmamalaki. Ang kanilang kaligayahan tungo sa kanyang paggaling ay buo ang ipinakita. Talaga. Tumanggo si Zephyr. Si Luis iyon, ang kanyang tapat na tagasunod. Ang ranggo ni Luis ay bumuti rin ng husto pagkatapos sumunod kay Zephyr, siya ay naging isang pinuno ng Khan. Nasaan si Leia? Tanong ni Zephyr, kakalabas lang ni Leia kasama si Master Linus. Nakangiting sabi ni Luis. I'm fine, I'm fine. Please, tell me, what have you found? Nakangiting tanong ni Zephyr. Hey, mukhang nahanap na natin ang Zen Nest. Sabi ni Leo Khan na may himig ng misteryo. Oh, pagtataka ni Zephyr. Talaga, pakiusap Master, sundan mo kami, masiglang sabi ni Mason Khan, na sinenyasan si Zephyr na sumunod. Pumasok sila sa isang kakaibang gusali, isa na luma at sira-sira. Para bang matagal na itong iniwan. Dahil sa hitsura nito kaya hindi hinanap ng maayos ni Mason at ng kanyang kumpanya ang lugar na ito. Nang makapasok na sila sa gusali, isang bug zone ng moldy pungency ang umalangaw-ngaw. Hindi iyon pinansin ni Zephyr, itinoon ang kanyang atensyon sa isang bunganga ng kuweba. May tagong kwarto doon. Kung hindi dahil sa kasipagan ni Umbra, hinding-hindi natin ito matutuklasan, napabuntong hininga si Mason. Si Umbra Khan ay isang tahimik, masunurin at maingat na tao. Napaka-observant niya pagdating sa pagpuna sa pinakamaliit na detalye. Good work. Let's go investigate this place, pagpupuri at utos ni Zephyr. Malawak ang espasyo sa loob ng kuweba. Mayroon itong landas na naiilawan ng mga parol at medyo naiilawan. Pagliko nila sa isang kanto, isang malaking pinto ang sumalubong sa kanila. Si Mason, dahil siya ang mabangis na toro, ay agad na nagsipa sa pinto. Napatawa si Leo at ang iba pa niyang kumpanya sa kanyang ginawa. Gayunpaman, mabilis silang natahimik dahil sa gulat. Sa loob ng silid, maraming hiyas at kayamanan ang kumikinang. Ang silid ay puno ng ginto, pilak, at lahat ng uri ng mahalagang kagandahang asal. Mayroong kahit ilang katanji tanging armas. Ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng 10 beses kaysa sa mga bagay na nabawi natin kanina. Bulalas ni Mason. Tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, walang pakialam si Zephyr sa mga armas at kayamanan. Hindi niya pinansin ang makintab na mahahalagang gamit at naglakad patungo sa kalapit na bookshelf, pinagmamasdan ang mga lumang librong nakasalansan sa tabi ng isa't isa. Heartbreaker. Blue Blade. Napabuntong hininga si Zephyr, lahat sila ay mahusay na mga diskarte. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat kung saan ang tagapag-alaga ng Zane ay nag-iisa. Duda ako kahit na ang ibang mga Zanes ay alam ang lugar na ito, kung hindi, natutunan nila ang mga diskarteng ito sa lalong madaling panahon, naisip ni Zephyr. Wow! Itong mga librong ito ay hindi man lang inalagaan, I bet ay madudurog ito kahit kaunting hawakan. Confident na sabi ni Zephyr. Kung natutunan ng mga Zanes ang mga diskarteng ito at ginamit ang mahusay na mga sandata dito, tiyak na sila ay isang powerhouse. Kung mangyayari iyon, kahit si Zephyr at ang kanyang mga rider ay magkakaroon ng malaking problema sa pagtalo sa Zanes. Kunin ang ilang mga lalaki upang kopyahin ang mga pamamaraan na ito, utos ni Zephyr. Ang silid ay hindi maganda ang bentilasyon, na nagsisiguro sa kaligtasan ng aklat. Gayunpaman, kung sila ay inilabas, sila ay maaaring gumuho sa loob ng ilang segundo. Kabanata 214. Yes sir. Sagot ng mga lalaki. Muli, itinoon ni Zephyr ang kanyang mga mata sa mga libro, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isa sa mga ito. Ang libro ay natatakpan ng isang layer ng alikabok at gawa sa kawayan. Ito ay mukhang kakaiba. Thunderfoot. Ungol ni Zephyr habang binubuksan ang libro, binabasa ang laman nito.
Isang alon ng pananabik ang bumalot sa kanya. Tuwang-tuwa niyang binuklat ang mga pahina, maingat na isinasaulo ang masalimuot na hakbang ng pamamaraan. Tulad ng naisip niya, ang Thunderfoot ay isang espesyal na pamamaraan, isang hindi pangkaraniwan. Batay sa mga banal na kasulatan lamang, kapag nakabisado na, malalagpasan ng Thunderfoot ang Lightfoot. Gayunman, binanggit din ng mga kasulatan na ito ay mag-uubos ng panahon. Ang pasensya ay kinakailangan upang ganap na makabisado ang pamamaraan. Kahit na si Zephyr ay hindi ganap na magamit ito sa loob ng maikling panahon. Kinailangan niyang kabisaduhin at unawain ang bawat hakbang ng masalimuot. Kailangan kong makahanap ng oras para matutunan ito. Naisip niya. Kabisado na naman ni Zephyr ang mga pahina ng Thunderfoot. Nang masiguro niyang walang mali, umalis siya. Ito ay isang malaking bounty. Sa pamamagitan nito, ang bilis ni Zephyr ay maaaring maging mas maalamat kung pinagsama niya ang kanyang mga kapangyarihang elektrikal sa Thunderfoot. Gayon din, tataas din ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Alam niyang kailangan niyang sanayin ito, kailangan niyang maging handa. Si Zephyr, muling pumasok sa isang estado ng pagsasanay. Sa sandaling kabisado niya ang Thunderfoot, nagsanay siya araw at gabi, pinapataas ang lakas at bilis nito. Mahirap gamitin ang Thunderfoot, isang katotohanan na ikinagulat ni Zephyr. Kung hindi dahil sa natural na attunement ni Zephyr, magiging mas mahirap na ganap na matutunan ang kasanayang ito. Gayunpaman, nagtiyaga si Zephyr. Sa mga kagubatan sa likod ng bakuran ng Khan, mabilis na tumakbo si Zephyr sa mga puno. Walang bakas sa kanyang landas. Sa bawat pagpapakita niya, mabilis siyang naglalaho. Sa tulong ng kanyang mga electrical powers, ang Thunderfoot ni Zephyr ay mas maliksi at mas mabilis kaysa sa Lightfoot. Hindi lang iyon, hindi pa nakakabisado ni Zephyr ang kanyang kidlat, baguhan pa lang siya sa larangang ito. Gayunpaman, ang bagong bilis ng diskarteng ito ay nalampasan na ng malaking halaga ang Lightfoot. I don't have much time to waste. I need to be faster. Biglang ungol ni Zephyr nang huminto siya. Papalapit ng papalapit ang araw na kailangan niyang umalis papuntang The Boundless Academy. Alam niyang kailangan niyang makabisado ang isang bahagi ng Thunderfoot noon. Pagkatapos ng lahat, may iba pang mga dalubhasang master sa Academy. Sa mundong ito, ang pinakamalakas ang namuno. Kahit nabaguhan pa lang siya, walang makakatingin sa kanya kung wala siyang kapangyarihang bawiin ang kanyang katayuan. Pagkatapos ng maikling pahinga, muling sumugod si Zephyr sa kagubatan, ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Pagkaraan ng ilang araw, isang mahusay na barkong pandigma ang bumaba sa Starlight Market. Naroon na ang Khan upang batiin sila, kabilang sa mga kinatawan ng Academy ay ang Elder. Magandang umaga, Academy Elder. Magalang na bati ni Zephyr, kanina pa niya tinulungan si Zephyr. Kung hindi dahil sa kanya, isang matagumpay na suntok ang ginawa ni Aiden Lee. Ngayon, malalaman ni Zephyr ang pangalan ng Elder na ito, Vermurray. Salamat. Naging Academy Apprentice ka na, hindi mo na kailangang maging kaaya-aya. Base sa mga ritual natin, magkapatid na tayo, nakangiting sabi ni Ver na nakalaan kay Zephyr. Handa na tayo, tara na. Patuloy niya. Alis na ako. Sabi ni Zephyr kay Spout and the rest. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa mga ito, nakangiting masaya. Bagaman, medyo mamasa-masa ang kanyang mga mata dahil alam niyang matatagalan pa bago siya bumalik. Guro. Sumigaw ang Khan. Nag-aatubili silang makipaghiwalay kay Zephyr. Lalo na kay Leia, puno ng luha ang mukha niya. Mag-ingat ka, Zephyr. Sabi ni Spout. Wala rin siyang masyadong masabi, sapat na ang sinabi niya. Naiintindihan. Sagot ni Zephyr. Hayaan mo na tayo. Nakangiting sabi ni Ver. Marami na siyang nakitang paghihiwalay na ganito. Ito ay isa pa sa milyon-milyon. Nang makasakay na sila sa barko, muling nagpaalam si Zephyr. Habang umangat ang barko sa himpapawid, nakita ni Zephyr ang Khan na tumangala sa kanya, ayaw maghiwalay ng kanilang mga mata. Mamimiss nila siya. Mamimiss din niya ang mga ito. Sinubukan ni Zephyr ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang damdamin, upang kontrolin ang kanyang emosyon.
Bilang isang manlalaban, hindi niya dapat hayaan ang kanyang mga emosyon na makuha ang pinakamahusay sa kanya. Napansin ito ni Ver, syempre, tahimik na pinuri ang mga nagawa ng binata. Para sa isa na makontrol ang kanilang mga emosyon ng ganoon, ay hindi madali. Si Zephyr Khan ay 16 na taong gulang pa lamang, ngunit may kasanayan sa maraming bagay na katulad ng kanyang mga nakatatanda. Murray, may dapat ba akong tandaan bago tayo pumasok sa The Boundless Academy? Tanong ni Zephyr. Ang Boundless Academy ay isa sa 5 dakila, pagkatapos ng lahat, isang powerhouse sa mundo. Maraming bihasang mandirigma ang naninirahan doon, alam ito ni Zephyr. Hindi niya mamaliitin ang karangalan na naroon. Surprise, surprise. Marami na akong naiuwi na apprentice, though ikaw ang unang nagtanong nito, masayang sagot ni Murray. Bagaman ang iyong pagganap sa tournament ay sapat na mahusay upang maging isang initiate, kailangan mo pa ring dumaan sa ilang higit pang mga pagsubok muna. Ang academy ay kasalukuyang nagkakaroon ng kanilang mga enrollment, kailangan mong makipagkumpetensya tulad ng iba sa kanila, patuloy niya. Siyempre, kahit anong gawin mo, apprentice ka pa rin. Gusto lang naming makita kung anong meron ka. Natapos si Murray. Kabanata 215. Tumingin si Murray kay Zephyr bago siya seryosong nagsalita, ang mga apprentice na kinokolekta ko ay kadalasang mula sa Ahi Dynasty. May iba pang mga kapatid mula sa ibang kaharian. Sigurado akong katulad mo rin silang alibughang mag-ingat. Huminto siya. Dahil ang pagganap mo sa mga darating na pagsubok ang magdedetermina kung paano ka haharapin sa hinaharap. Nagpatuloy si Murray. Bukod dyan, dapat kang mag-ingat sa. Matieg ang ipinaliwanag ni Murray kay Zephyr ang mga masalimuot ng isang academy. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin ng etiketa ng academy at ang mga katulad nito. Sa lahat ng oras, si Zephyr ay nakinig ng mabuti, kumukuha ng maraming impormasyon. Pagkaraan ng 5 araw, nagising si Zephyr mula sa pagkahilo na dulot ng pagsasanay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at naramdaman niyang huminto ang barko, at dahan-daang bumababa. Dumungaw siya sa kanyang bintana, at nakita niya ang isang malaking bundok. Sa paligid ng bundok ay isang walang katapusang hanay ng mas maliliit na taluktok at burol, bawat isa ay may mga ulap na humahaplos sa kanilang mga dulo. Nababalot ng hamog ang karamihan sa kanila. Iniisip niya kung nakarating na ba siya sa isang lugar na sapat na mataas upang maabot ang langit. Napansin ni Zephyr ang mga daloy ng enerhiya na umaalingaw-ngaw sa paligid. Kahit na hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanila, masasabi niyang naglalaman ang mga ito ng napakaraming primordial energy. Okay then, let's go. Nasa ibaba ang pasukan. I cannot send you further, kailangan mong tahakin ang landas na mag-isa, sabi ni Murray, itinuro ang isa sa mga bundok. Salamat, Murray. Sabay bati ni Zephyr sa lalaki bago bumaba ng barko. Dahan-dahan siyang lumabas ng barko at tumuntong sa lupa. Sa paghawak niya sa lupa, muling pinagmasdan ni Zephyr ang paligid ng mga bundok, at naramdaman niya ang isang malakas na alon ng enerhiya na humahampas sa kanya. Nasa mountain gates siya ng The Boundless Academy. Ang mga bundok sa paligid lahat ay pag-aari ng Academy. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang kapaligiran, napansin niyang unti-unting bumababa ang mga tao mula sa himpapawid, bawat isa sa kanila ay bata at puno ng kapangyarihan. Ito ang iba pang mga apprentice, dito para sa pagpapatala. Malakas ang aura na pinalabas nila. Pagbaba nila ay napatingin din sila sa iba. Seryoso ang mukha ng lahat. Nahirapan silang sisihin ni Zephyr, total hindi pa naman sila official apprentice. Marami pa silang kalaban-laban para magkaroon ng opisyal na titulo ng apprentice. Itigil ang lollygagging at gumawa ng isang hakbang. Isang boses ang biglang dumating. Sa harap ni Zephyr ay isang lalaking nakasuot ng itim na robe, malamig na sinusuri ang mga bagong apprentice. Siya ang namamahala sa mga bagong dating. Siya ay nasa 30s at isa na siyang agile ng level 3. Siya ay makapangyarihan. Gayunpaman, pagkatapos ng paliwanag ni Murray, alam ni Zephyr na ang mga agile ng antas 5 o maalamat na mandirigma lamang ang pinapayagang maging mga initiate.
Pagkatapos ng lahat, ang mga nagsisimula ay lubos na hinahangad na mga posisyon sa akademya. Ang lalaking ito ay hindi, siya ay isang baguhan lamang. Apprentice pa lang siya at isa na siyang agile ng level 3. Siguradong lugar ang academy para sa mga malalakas na tao. Bulalas ni Zephyr sa sarili, bago mabilis na lumapit. Matapos ang halos 10 minutong paglalakad, narating nila ang isang malaki at malalim na pool na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Ang namamahala sa mga bagong apprentice ay tumigil, malamig na nagsabi, ito ang unang pagsubok. Pagpapatuloy niya, kung mahulog ka rito, may 1 in 10 chance na mamamatay ka. Kung ayaw mong ipagsapalaran ito, maaari kang umalis. Gayunpaman, kung gusto mo talagang subukan ang iyong sarili, maaari mong subukang lumipad sa kabila. Nagulat ang lahat. Sa harap nila ay nakatayo ang isang malaking bundok, ni hindi nila makita ang tuktok. Paano sila lilipad sa kabila? Nang matapos magsalita ang lalaki, agad siyang lumipad sa pool nang walang salita. Siya ay mabilis, gayunpaman, maaaring mapansin ng isa na siya ay nakabitin sa isang bagay. Sa loob ng pool, makikita ng isa ang refleksyon ng isang metal wire. Sa madaling salita, gumamit ang manager ng wire para ihatid ang sarili sa pagtawid. Pinakalma nito si Zephyr. Kung tutuusin, 1 milya ang layo nila sa tuktok ng bundok. Alam niyang hindi niya magagawa ang paglipad sa kanyang lakas ng mag-isa.